Ngayon, titingnan natin kung gaano kalaki ang pwede mong pagkakamali sa pagbuo ng gumaganang gaming PC. Simula sa paglalagay ng thermal paste sa ilalim ng CPU. Parang mali talaga ang pakiramdam nun. Layunin ng video ay hindi lang sirain ang computer. Para makita kung ilang pagkakamali ang pwede nating magawa at gumana pa rin. Kung gumagana pa rin ang computer sa dulo ng video, dapat itong magbigay ng kumpiyansa sa'yo na subukan gumawa ng sarili mong PC kung nadadalawang isip ka pa. Para sigurado, maglalagay din tayo ng kaunti sa ilalim ng mga pin ng AM4 na CPU na ito. Susunod, ihahanda natin ang motherboard sa pagtanggal ng ilang VRM heatsink gamit ang pliers sa maliliit na aluminum block na ito. Sigurado akong nadurog ko ang isang kapasitor. Nako, isa na namang dapat iwasan. Heatsink lang ang mga ito. Tumutulong ang mga ito magpawala ng init para sa maliliit na bahagi sa ilalim, gaya ng VRM o Voltage Regulator Modules. Sila ang kumukontrol kung gaano karaming kuryente ang natatanggap ng bawat bahagi at pwede silang uminit ng husto sa prosesong yon. Kaya nga, alam mo na, gumagamit tayo ng aluminium para palamigin sila. At kahit walang dahilan para tanggalin sila, ano kaya ang mangyayari kung ginawa mo yon? Ayos, ayun na. Ngayon, kitaan natin ang buo ang VRM natin. Kaya naman oras na para ikabit ang RAM natin na karaniwan nating ginagawa para magamit ang dual channel. Kapag may dalawang stick ng RAM, ang tradisyonal na payo ay ilagay sila sa slot 2 at 4 sa motherboard mo. Pero hindi natin gagawin yon. Sa halip, ilalagay natin sila sa slot 1 at 2. Ganyan na nga. Ano pa kayang maling pwede nating gawin? Habang pinag-uusapan natin ang pagpiprep ng motherboard natin, baka aksidenteng may lagay natin ng baliktad ang CMOS battery natin. Ito ang positive side na dapat nasa ibabaw. At ito naman ang negative side. Pero paano kung ilagay natin ito ng mali? Ganyan lang. Mali talaga yan. Sige, oras na para ikabit ang SSD natin. Particular, meron tayong M.2 dito. Ibig sabihin, ilalagay natin ito sa maliit na slot na ito. Kahit ang mga instructions dito ay itinuturo ito. Ipasok mo ang drive at pagkatapos ay ilagay ang maliit na tornilyo para ma-secure ito. Ano kaya ang mangyayari kung hindi mo ilagay ang tornilyo? Kaya ipapasok natin ang M.2 natin gaya ng normal at iiwan lang natin ito doon. Maaring hindi ito secured, pero sa totoo lang, tingin ko gagana pa rin ito ng maayos. Pero malalaman natin sa kalaunan. Dahil nailagay ang mga iyon ng mali, gusto ko magtala ng mga ideya para sa iba pa nating mga components. Unang-una, kailangan nating ilagay lahat ng fans natin sa maling orientation. Kaya makakaroon ng maraming magkaibang direksyon ng airflow. Pangalawa, ikabit ang GPU sa maling slot. Pangatlo, tanggalin lahat ng standoffs ng motherboard o case. Mukhang sapat na yon. Ngayon, maglalagay pa rin tayo ng thermal paste sa CPU. Pero gagawin natin ito sa pinaka hindi epektibong paraan. Sa pinakamalayong bahagi mula sa CPU die na nasa gitna ng processor. Alam mo na siguro ang susunod. Hindi natin tatanggalin ang warning sticker ng CPU cooler na ito. Ibig sabihin, lahat ng init mula sa CPU ay hindi lang dadaan sa unang layer ng thermal paste, tapos sa CPU, at pagkatapos ay sa thermal paste na sobrang hindi maayos ang pagkakalagay. Kailangan din itong dumaan sa plastic na ito. Totoong pagkakamali ito na mas madalas mangyari kaysa akala mo sa mga gumagawa ng PC. Kaya ayan. Sige, ngayong nakakabit na ang heatsink ng cooler, pwede na nating ikabit ang mga fan sa maling posisyon. Karaniwan, kung may tigisang fan ka sa bawat gilid ng CPU cooler mo, gusto mong pareho silang umiihip ng hangin sa iisang direksyon. Kadalasan ay kanan papuntang kaliwa. Kasi kapag nasa loob na ito ng case mo, gusto mong palabasin ng hangin sa ganitong paraan. Pero sa halip, sa PC na ito, gagawin natin magkalaban ang dalawang fan na ito. Kaya ang kaliwang fan ay iihip ng hangin papuntang kanan, at ang kanang fan naman ay iihip ng hangin papuntang kaliwa. Nagkakaroon ng masamang airflow sa paligid ng CPU Na isang karaniwang pagkakamali sa paggawa ng PC. Madalas itong mangyari dahil hindi agad halata ang direksyon ng hangin ng fan. Pangalawa, walang pumipigil sa iyo magkamali. Pwede mong ikabit ng mali at baka hindi mo man lang malaman, maliban na lang kung mag-overheat ang PC mo. Makikita mo sa maliliit na arrow kung saan dumadaloy ang hangin. Kung titingnan ng mga arrow sa ibaba, dito dumadaan ang hangin kaya nagkakaroon ng conflict. Hindi ito efficient. Anong susunod? Ang weird pa rin talaga ng pakiramdam nito. Sa totoo lang, nakakapanibago rin makita na ganito lang ang dalawang stick ng RAM natin. Bago ko makalimutan, gusto ko ring ikabit ang mga CPU cooler fan natin na kadalasan ay ginagawa sa pamamagitan ng paghahanap ng CPU fan pins at isaksak ang header doon. Pero ang gagawin natin ngayon ay ikakabit natin ang parehong CPU cooler fan sa chassis pins na magbibigay pa rin ng kuryente pero mas kaunti ang kontrol kumpara sa CPU pins. Ayan, yun ang una. At ito naman ang pangalawa. Ayos. Well, hindi naman perpekto, pero ayos na rin. Sige, panahon na para isali ang case. Karaniwan, pagkatapos nito,
kunin ang motherboard at ikabit gamit ang tornilyo sa standoff ng case. Ang standoff ay ang malilit na bagay dito. Siyempre, tatanggalin natin sila. Dito ako pinakakinakabahan na baka masira ko ang buong computer. Kahit marami na tayong ginawa, wala pa talagang nagdulot ng panganib na magka-short circuit ang computer. Pero ito, delikado talaga. Kasi bahagi ng layunin ng mga maliliit na standoff na ito ay ang iangat ang computer. Para ang tanging contact lang niya sa case ay sa mga partikular na puntos na yon. Dahil, gaya na nakikita mo, gawa sa metal ang case na ito. At nagkukondak ng kuryente ang metal. Kung walang standoffs, ang motherboard ay diretsong nakapatong sa metal. Kung titigyan ng likod ng motherboard, isa lang itong printed circuit board kung saan ang mga trace lines at pattern ay nagdadala ng kuryente. At kung makakatalo ng kuryente mula sa isa sa mga ito, Papunta sa iba sa paraang hindi inaasahan, magkakaproblema tayo dyan. Sige, susuriin natin kung paano ito gumagana. Kahit hindi kailangan tanggalin ng mga standoff sa case mo, may ilang case na hindi ito naka-pre-install. O kung sakaling gumagamit ka ng motherboard na hindi ang standard na sukat orientation, kailangan mong ikaw mismo ang maglagay ng mga yon. Kaya parang sinisimulate lang ito kung sakaling makalimutan mong gawin yon. ngayon, ang isa pang magiging epekto ng pagtanggal ng mga standoff ay mas mababa na ngayon ang pagkakaupo ng motherboard natin Kaysa sa inaasahan ng case. Kaya siguradong hindi natin magagamit ang IO shield. Hindi ito magtatapat, kaya mas posibleng pasukin ng alikabok ang PC. Sige, ilalagay ko ng piyesa. Sana hindi mag-short ang traces. Tanong, kaya ba natin may kabit ng maayos ang motherboard? Yung standoff lang ang may thread. Kung wala, butas lang ang case. Susubukan natin. Wala talagang kumakapit, kaya gagamit tayo ng mas malaking tornilyo. Magandang balita. Nakahanap kami ng ilang tornilyo na sapatang laki para kumapit sa mga butas ng case. Kaya ngayon, nakakabit na ang motherboard natin. Pero halos swerte at dasal pa rin ang kapit nito. Ayos. Ngayon, oras na para ikabit ang GPU natin. Uy, ano yun? Hindi ko alam. Karaniwan, gusto nating ilagay ang GPU sa pinakaitaas na PCIe slot. Pero ngayon, gagamitin natin ang pinakailalim na slot. Alam ko na medyo nagbago na ito sa mga mas modernong motherboard. Pero kadalasan, ang pinakaitaas na PCIe slot ang may pinakamaraming bandwidth. Kaya dun mo talaga gustong ilagay ang GPU mo. Kaya kahit PCIe X16 ang taas na slot, ang nasa ibaba ay pwedeng X8 o X4, depende sa motherboard. Kaya dito, sa pinakailalim na slot, ilalagay ang GPU. Hindi ko napapalitan ng ibang PCIe covers kasi gusto natin ng open airflow, tulad ng walang IO shield. Oras na ngayon para sa cable management. Gusto ko talagang umandar ang computer na ito, kaya ikokonekta ko ng tama ang lahat ng kailangan. Ikokonekta ko ang reset header sa power pins at power header sa reset pins para lang magulo ng kaunti. Ibig sabihin, ngayon ang power button natin ay wala talagang magagawa kapag hindi naka-on ang PC. Sige mga kaibigan, oras na ng katotohanan. Sa tingin niyo ba, anda talagang PC na ito? Kasi, ibig kong sabihin, ang dami nating maling ginawa dito. Para balikan, una sa lahat, naglagay tayo ng thermal paste sa ilalim ng CPU na hindi mo talaga dapat gawin. Pagkatapos, tinanggal natin ang VRM heatsinks mula sa motherboard. Nilagay ang CMOS battery ng baliktad at inilagay ang dalawang RAM stick natin sa slots 1 at 2. Kaya nawala ang dual channel. Di natin naikabit ng tornilyo ang M.2 SSD. Di tinanggal ang sticker sa CPU cooler. Magkakontra ang CPU cooler fans at tinanggal lahat ng standoff sa case. Direktang nakadikit ang motherboard sa metal. Nilagay ang GPU sa ibabang PCIe slot at pinatpalit ang power at reset buttons. Ibig sabihin, oras ng subukan kung gagana pa ang computer na to at hindi rin tayo maglalagay ng case fan. At ang huling maling hakbang na gagawin natin sa pagbuo ng PC na ito ay ang pagsaksak ng HDMI sa motherboard natin. Oo, ganyan lang. Hindi ibig sabihin na dahil ka siya sa butas ay doon na dapat ilagay. Ilang beses ko na ring sinabi sa'yo. Sige, subukan natin kung iilaw. Kapag gumana, ayaw kong marinig na wala kang kumpiyansa sa unang PC mo. Heto na, sandali ng katotohanan. Huwag pipindutin ang power, reset button lang. Umiikot na ang mga CPU fan. Umandar ang ilaw ng GPU. Pero may signal kaya tayo? Sa totoo lang, hindi ako sigurado kung ano ang dapat asahan. Bigla lang itong namatay. Magre-restart kaya ito? Nag-restart na. Napansin ko na gumamit tayo ng AM4 na CPU na walang integrated graphics. Kaya kailangan talaga nating isaksak ang HDMI sa GPU. Sige, subukan natin yan. Sige, oras na para makita kung gagana ba talaga ang pinakamaling PC sa mundo. Umiikot ang CPU fan natin. Umiilaw ang GPU natin. Pero, makakakuha ba tayo ng signal? Nakakakaba ito.
Grabe, gumagana pa rin talaga ang computer na to. Nakarating tayo sa BIOS. Pero, sa totoo lang, ngayon ko lang talaga ito nakita sa buong buhay ko. Ito ang boot screen na unti-unti kong nakikita habang ginagalaw ang mouse. Ano to? Sige, tingnan natin kung ano ang nakalagay. Meron tayong Ryzen 3 1200. Yan ang CPU na ginamit natin. Kita mo yung dalawang stick ng RAM sa slot 1 at 2, imbes na 2 at 4. Ngayon ang tanong ko, nababasa ba nitong naka-install na drive o parang kalahati lang? Tingnan natin. Gumagana rin agad ang peripherals, astig talaga. Makikita mong hindi available ang CPU fan dahil hindi natin isinaksak ito sa mga pin. Pero nababasa naman ng chassis 1 at 2. Interesting. Makikita natin na hindi na-detect ang M.2. Ibig sabihin, wala itong ginagawa. Subukan nating i-reset ang computer. Okay, pagkatapos ng restart, Pare, ayos. Nakakabit na natin ng USB bootable Windows device at gumagana na talaga ito. Pwede na natin itong iset up bilang computer. Pero hindi ito ang pinaka-optimal na PC. Nakakagulat para sa akin na gumagana pa rin ito. At gaya ng sinabi ko, pakiramdam ko dapat magbigay ito sa'yo ng kumpiyansa. Kumpiyansa na subukan at simulan ang una mong build. Kung nagdadalawang isip ka na baka mahirap magbuo ng PC o nag-aalala kang baka masira ang mga components, syempre, dapat ka pa rin mag-ingat. Pwede kang magkamali ng maraming beses, pero gagana pa rin ng PC. Halos lahat ng pagkakamaling naisip ko ay nagawa namin dito. Pero napaandar pa rin namin ito. Matitibay talaga ang computer parts. Yun lang muna ngayon. Sana nag-enjoy kayo. Ako, si Mreister, Tech Tinkerer. Magkita ulit tayo sa susunod. Oh yeah!